magandang araw, magandang buhay sa mga Kachimaberable March ngayon. Tungkol ito sa reaksyon ng mga taga-Mentor Productions at ang Project 8 Productions at nina Ate V at mga kasamahan niya sa Uninvited sa napaulat na balita mula dyan sa Manila International Film Festival na magaganap ngayong March 4 hanggang March 7 dyan sa LA, sa California, US. Ito po yung supposedly last February ba ito? Or January na na-move, na-reschedule gawa nga po ng LA fire na sumalanta sa napakaraming mga kabahayan dyan sa LA, no? So, ito lang, pagkaklaro lang kasi hindi yata maganda sa naging pandinig namin o sa panlasa yung sinasabing pinull out ng MIFF organizers ang Uninvited. Okay? Pinull out sa festival kasi wala silang binigay na rason. Basta sinabi lang isa sa mga pelikula, dalawa silang pelikulang pinull out na ang ginamit na term is pinull out. For clarification, hindi po ito pinull out or hindi pinull out dahil sa kung anumang issue, but ang mga producers po nito mismo ang nagdesisyon. Ito na nga in this case, Uninvited in particular, ang mga producers ng Mentor sa pamumuno ni Ginoong Brian D. Diamante na at saka ang Project 8 ni na Direk Dan Villegas at Direk Antoinette Hadaune na sila mismo ang nagdesisyon na hindi lumahok, hindi sumali dito sa ikalawang pagdaraos ng Manila International Film Festival sa Amerika. Okay, sa kadahilanan na una nga, ang parehong produksyon na to na co-produce ang pelikulang Uninvited na pinagbibidahan ng Star for All Seasons, ating kumare dearest friend Ate Vilma Santos Recto, ay ang mga producers nito ay may mga pinalabas na kadahilanan kung bakit hindi sila makakalahok. Una, itong producer at nagpapatakbo ng Mentor Productions na si Brian Diamante ay siyang punong abala rin po o isa sa mga punong abala o pinakapunong abala sa nagaganap na pangangampanya sa Batangas, particular sa Batangas Province ng partido nina Vilma Santos Recto, Luis Manzano, nina Ryan Recto at marami pang ibang tumatakbong mayor, mga konsehal at pati may party list na sinusuportahan, plus yung mga bumubuo ng mga sari-saring mga syudad, bayan diyan sa Batangas, na kung saan tumatakbo nga pong muli si Vilma Santos bilang gobernadora, babalik siya. So dahil sa rason na yon, talagang wala siyang pagkakataon o panahon na magpadala man lang ng representative or pamahalaan, kasi bilang isang head ng ikaw ang pinaka-producer ng Mentor na nag-produce ng Uninvited, siguro mas magandang ipopromote mo yung pelikula, sasali yung sa ganung film, basta nandoon ka para syempre ma-market mo ng maayos yung pagpapalabas ng pelikula at sa napaka-iksing panahon lamang, di ba? Then dito naman sa grupo ng Project 8 na co-producer din nila dito sa Uninvited, ito ang grupo ni na Direk ni Dan Villegas, siyang director ng pelikula, at saka sina Antoinette Hadaune, nakagagaling lang po nila sa Berlin, sa Berlinale, 75th Berlin Film Festival, na kung saan nagwagi nga ang Sunshine. Ito yung movie na pinagbibidahan ni Maris Racal na nakakuha ng mataas na karangalan as best film dun sa certain sector or division na inilihok yung pelikula nila. Nagkamit sila dun, and meron silang mga collaborators, future collaborators at mga kinakausap ng mga tao na nakaschedule. So sila din sa panig nila, sobra din silang busy at hindi nila personal na maaasikaso yung ilang araw na, kasi hindi lang naman sila magiging busy dun sa 4 days festival ng MMF, kundi sa pagpaplano at lahat na supposedly nga kung siguro naganap nung maaga-aga, baka posible, but hindi kami nagsasalita na para sa kanila. Pinapaliwanag namin yung nakuha naming impormasyon na sa pakikipagpanayam, ano, na ang mga rason ngayon nga kapwa abala at may mga nauna ng commitment itong hanay ng Mentor at ang grupo ng Project 8, kaya sila na mismo ang nagdesisyon para hindi makasali or maisali ang pelikulang
invited sa second Manila International Film Festival. Yes, yun lang kasi pinapaliwanag kasi parang napupulaan dito or ang naha-highlight nung mga pinalabas na balita nung ilan sa mga, siguro hindi ko alam kung siya ba yung legit na publicist or PR nung MIFF. Parang lumalabas kasi na si Ate V ang napupuntirya ng mga negative na reaksyon gawa ng may mga Vilmanians sa Amerika na nakabili na ng tickets, nagpa-reserve na sila, kumbaga yung iba nag-file na ng kanilang mga leave para lang masuportahan yung uninvited movie ni Ate V. Pero nagpalabas din naman ng statement itong organizers ng MIFF na anong tawag doon, aakuin o i-refund nila yung mga kasi nga nawala na sa hindi na nga sumali yung uninvited doon sa festival. So nawala na sa mga screening, kumbaga nawala na yung mga hindi na mabavalidate yung mga tickets na nabili for such pelikula. So may pinalabas naman ganun, but the thing is na-highlight nga nitong particular na mga balita dahil si Ate V ay nakasama sa bibigyan ng Lifetime Achievement Award during the award ceremony siguro sa March 7, magaganap nga diyan sa anong lugar ba 'yon sa LA, na anong tawag dito doon na isa siya sa mga bibigyan ng Lifetime Achievement Award. Kasama niya dito eto 'yon, 4 sila Kasama niya dito sina Tita Boots Anson Roa, ang national artist na si Ricky Lee, at ang Regal Matriarch at ang ating minamahal na si Mother Lily Monteverde. Silang 4, Ate V, Tita Boots Anson Roa, Ricky Lee at si Mother Lily Monteverde ay bibigyan ng Lifetime Achievement Award ng organizer ng second Manila International Festival. Nagagawin nga po ito sa ngayong March 7 sa the International Ballroom ng the Beverly Hilton in Beverly Hills, California. Yun. So, na-highlight yung pangalang Vilma Santos, uninvited, mga fans niya, naglabas pa ng mga nega-nega na disappoint, disgusted pa nga daw yung iba kasi parang sobrang umasa, pinaasa, may mga ganun-ganun na. Syempre, ang napuputukan, ang nababagsakan ng sisi ay isang Vilma Santos na kung tutusin mo, leading actress lang naman siya dun sa uninvited, na hindi naman siya producer. Dalawang producer niya, which is Mentor at saka yung Project 8. Diba? Kaya ako to the rescue, ako bilang isang Vilmanian at isa sa mga nagmamahal sa kanya at laging nagtatanggol sa katotohanan ng mga balita, wag namang ganun kasi 'di ba, for the longest time alam naman ninyo kahit bago pa niya gawin yung uninvited, iyan nga yung sinabi niya parang isa sa mga last niyang pelikula na magagawa dahil kung papalari siyang bigyan uli ng tiwala at pagtitiwala ng mga taga Batangas bilang nanay nila as bagbabalik gobernador, edi mas magpupunuan naman niya yung niya, lalo pat kung papalarin din si Luis Manzano bilang vice-gobernador niya, alam natin yung tandem nila magtutulungan at doon mabubuhos ang kanyang napakalaki at napakamahalagang oras. So, yun, busy-busy sila ngayon kahit hindi pa natin sinasabing hindi pa naman nagsisimula ang pangangampanya ng local candidates kasi ngayong March pa lang yan. Pero syempre, ganun talaga ang laro sa politika. May mga bagay na dapat asekasuin, ayusin. Nakagaya din dyan sa MIFF na hindi mo naman 4 to 7 lang yung date, yun lang yun. Hindi, may mga bagay before, during, and after na mga magaganap dyan. Yun lang ang pagkaklaro. Ang producers po ng Uninvited, ng Mentor Productions, sa pangunguna ni Brian Diamante, at ng Project 8, ni na Direk Dan Villegas at Direk Antoinette Hadaune, ang nagdesisyon na hindi na lumahok o hindi ilahok ang Uninvited sa second MIFF. Yun lang. Sa mga ka-fans, pero dito, nung maka-chat ko si Ate V recently, pinaabot niya ang kanyang very sincere na pasasalamat sa pamunuan, organizers ng second MIFF sa bibigay nilang Lifetime Achievement Award. Nagpapasalamat siya ng maraming salamat. Sabi naman niya,
ano tawag dito, susubukan niyang maipahatid ang kanyang pasasalamat sa pamamagitan ni Tita Boots Anson Roa na kanyang Boots Anson Roa Rodrigo na sinasabi niyang Boots Anson Rodrigo. Sorry po. Tama, ano pa rin naman. Boss Anson Rodrigo na alam naman natin ang kanilang friendship ay noon pa nagsimula at ang mga advokasya nila sa local industry, sa film industry sa Philippines ay nagkakatulungan sila. Kaya sabi niya baka magparating siya ng through Tita Boots ay maipahayag niya ang kanyang pasasalamat at pagbibigay ng grateful paghingi na rin ng apology dito sa organizer dahil hindi nga siya personal na hindi niya personal na matatanggap yung binibigay na parangal sa kanya kasama ni na Ricky Lee at saka ng yumaong si Mother Lady Monteverde. Yun ang pagkaklaro. Plus, sinabi rin niya, pinaabot rin niya para dito sa ating Unbearable channel na yung mga Vilmanians, kapwa Vilmates na umasa yan na mapapanood nila sa naturang festival ang uninvited apologies daw po, sabi ng ating minamahal na si Ate V, kasi nga siyempre hindi naman niya kontrolado ang mga bagay-bagay, pero sabi naman very soon, baka sa ibang platform, gaya ng Netflix at gaya ng iba pang mga platform na napapanood na rin natin na madalian ang mga naging lahok na pelikula sa katatapos sa Metro Manila Film Festival, gaya ng Uninvited, ay mapanood na rin po ninyo ito at ma-enjoy. Basta sinisigurado niya na dun sa mga hindi pa mga Vilmanians niya na hindi pa nakapanood ng Uninvited dyan sa dako na yan ng mundo ay very soon mapapanood nyo yun at mag-i-enjoy daw po kayo. Yung pang pinaabot na mensahe ng ating minamahal at ginagalangang Star for All Seasons, Ate V, sa organizer nga, klinaro natin doon na ang producers ng Mentor at ng Project 8 ang nagsasabing sila ang nagdesisyon na wag nang sumali muna sa festival na ito. At pangalawa, nagpapaabot ng pasasalamat at ng pasensya si Ate Vidal, hindi nga po niya personal na matatanggap ang Lifetime Achievement Award na binibigay ninyo na binibigay ng MIFF sa kanya. And pangatlo, yung paghingi rin po niya ng pasensya sa mga Vilmanians at Vilmates at iba pang gustong mapanood ang Uninvited kasi hindi nga nila mapapanood ngayon dito sa MIFF. But still, congratulations daw po, good luck. At para sa susulong ikagaganda ng mga pelikulang Pilipino, sana nga po ay mag-enjoy po at mag-enjoy daw talaga ang mga Pilipinong at kahit ang mga ibang lahi na makakapanood ng lahat ng mga pelikulang kasali dyan sa Second Manila International Film Festival. Klarong-klaro yan mga ka-Team Unbearable. And on that note, hindi ko na pahabain pa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang inyong lingkod, Papa Ambet Nabus. Thank you. Kahit inaantok na po ako, kaya nabubulol ako kanina pa. We love you. Diyos mabalos.